Welcome sa vlog number 25. Okay, so ayun, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-video. So setup ko lang to guys para dun sa unboxing natin. Okay, so may dumating tayong mga units from Vorsk, GNG, Canik, VFC, WE, ano pa ba? TMSNA. So, ayun, i-update ko rin kayo dun sa stock natin for TMSNA. Okay na? Okay, so unbox tayo guys. Unahin ko na tong GNG. Ayun din, kunin mo din yun, display. Okay guys, may dumating tayo kahapon na GNG units. So ito yung mga limited edition na pistol. So unahin ko nang pakita sa inyo to. So this one is a GNG GPM 1911 na Year of the Tiger. So ito yung unit. May box pa to before tong box na to, may box pa to na kumbaga pinakaunang box niya. So ito kasi naka-display na yan. Okay, so pag open mo, ayan, may nakikita kayong tiger. Pero guys, ito hindi ko na to alam kung ano ibig sabihin yan. Then ito yung unit. So 1911 D-Day. Ganda. So ikaw, kung kukunin mo to, for sure pang collect. Hindi to pang laro. Yung ganito kagandang unit, di ko lang alam pero siguro kanya-kanya tayo preference. Kung ako lang, ayan guys. Then dun sa, ito yung magazine, pakita ko rin pala. So ayan, gold magazine. Then, serration, makalapit mo nga dun sa screen. Kasi may mga small detail dito na para makita nyo. Sige, lapit mo. Ayan. Yan guys, nakita nyo naman, meron akong automatic na na stand tagalapit. So ayan guys. So ayan yung yung mga small detail niya. Okay. So dun sa box, meron na siyang kasamang ganito. Ito, mga dummy bullets. So 7 pieces na ganito. So ito yung kabuuan ng box. Ayan. So hindi natin siya i-test kasi nga parang medyo nag-aalanganin ako kasi sobrang ganda para i-test. Sobrang ganda para ilaro. Okay, so another one is ito, D-Day na 78th anniversary. Yung isa ba? Patingin ako nun, isa. So ito, Year of the Tiger lang talaga. Nagkaroon din ako nito before. Ano nga ba yun? Parang Hiroshima something, no? Japan rin. So this one, ito maganda to. So ang nakalagay dito is Normandy landings, ayan. So may kwento siya. Before nagkaroon din tayo nito pero ibang kwento naman sa sa Hiroshima naman. Hiroshima tama 'di ba? Japan 'di ba? Japan pero alam ko 'yun yung na-remember ko. So yung unit ito guys, ayan. So all metal to metal yung slide, metal din yung frame. Ito medyo standout lang siya kasi gold yung frame niya. Though yun din naman teka, nakalimutan ko agad yung itsura. So black yung frame niya. Ito kasi gold, kaya talagang standout talaga siya. Then yung magazine is golden, same dun sa nauna. Pakita mo yung small detail. Yan. Hindi kasi kita guys. So ayan yung mga small details niya.
So, ayan. Okay, so dito nalagay D-Day. Then, 78. Ayan. So, may tangke din siya dito. Then, 78 anniversary. May ano rin date dito. So, June 6, 1944. Ayan. Then, dito sa box, yung kwento. So, naalala ko, may binigyan din ako nito. Yung doktor natin, family doctor. So, yun din ang binigay ko guys, yung before na nilabas na GNG. Na ganito rin, tas may kwento. Talagang maganda to for collecting talaga. Okay, so yun. Price nito guys, makikita nyo sa Google Drive natin under July arrival. So check nyo na lang dun. Okay, so punta tayo dun sa mga wars natin na dumating. Eto guys, ang ipapakita ko lang sa inyo or i-unbox ko ngayon is yung mga bago sa mata natin. Regular naman tayo nagpaparating ng Vorse na pistol or yung mga high kappa, Glock, VP26. So regular naman yan. Ito guys, mga bago to sa sa mata. So ito yung color white na Glock. Ayan. So yung frame niya is color white. Metal slide, polymer yung frame. So may magwell na rin siya. Meron na rin siyang thread adapt or thread cover, fiber optic sights, MOS system or modular optic system. Ayan. So ano rin siya, So i-ano nga natin yung spec. So naka-twisted outer barrel siya. So hindi pa siya fixed barrel. So naka-co-witness din yung fiber optic sights niya. So MOS version, extended magazine base. Ito yun guys. Ito yung magazine niya. So naka-extended magazine base. Naka-competition trigger din siya. Yan. So meron din siyang flared magwell. Ambi magazine release. So I think pwede mo tong ilipat sa kabila. So FPS out of the box is around 300 to 290 to 300 out of the box. Okay, so ano pa ba? So yun lang, magazine capacity is 23 rounds. So standard. And then guys, ayun, nabanggit ko rin kanina, twisted yung outer barrel niya. So lapit natin ng konti para makita nila yung details. So meron na rin siyang patch. Ayan, ito yung patch nyo. Teka, pakita ko lang to. Ayan. So ito, iti-test natin to check kung ilang FPS out of the box. Kumbaga actual FPS OOTB. Pero dito nakalagay dun sa may sa may spec niya, out of the box niya is around 290 to 310. So yun yung eksaktong nakalagay. Then meron na rin pala siyang tawag dito, grip extender. Okay. Then meron na rin siyang extra, ito mamaya na, hindi ko malagay, extra nozzle, O-ring, at saka yung mismong barrel tool niya. Ito. So medyo madaming kasama to si Vorse na EU7. So yun yung code niya. Guys, pag kukuha kayo ng unit or pag mag-inquire kayo, so na lang, by code na lang. So nandiyan naman yung catalog. So kung mag-inquire kayo, makikita nyo naman yung catalog. Yun na lang. Kasi may mga code yan eh. Medyo nakakalito talaga kasi sobrang dami. Pero ayun, iba-ibang code, iba-ibang kulay. So test natin to check kung ilang FPS or actual FPS out of the box. Yan, mababasa nyo na yan. Ilan? 314. Ayan, 308. Okay? Yun.
So guys, ito pala, di ba yung Corona natin before? I think last vlog, hindi talaga makakuha eh. So ginawa namin, nilinis namin. So buti na lang, okay naman siya. So chinek ko kasi, sabi ko, bakit kaya hindi siya, wala naman damage. So wala ka naman makitang damage dun sa loob. Pero, hindi na nga siya nagbabasa. So ginawa namin, inopen namin, nilinis namin yung mga sensors. Okay na siya ngayon. So nagbabasa na ulit. Yan no. Sobrang tagal na nitong X-Cortec na to. And siya, recommended guys. May mga onting naman siya, may onting mga tama, pero hindi siya nababasag. Yan. Pero manipis lang yung siguro kung babarili mo talaga siya, mababasag to. Pero since sentado naman yung mga nagko-corona dito, okay naman siya. Ayun. So kailangan lang ng linis. So FPS out of the box is around hindi naman siya bumaba. Nasa huling FPS niya is 308, though pangatlong tira yon. So siguro sabihin natin safe to say ayun nga 290 to 310. Okay? So guys, ito EU7 na color white by Vorsk. Kung naghahanap kayo ng Glock, okay na okay 'yun. Then ito Vorsk din color white naman siya, Vengeance. So ito high kappa guys. Ang code niya is VGP0286 Special Edition. So yung mga white natin from Vorsk is Special Edition. Siya, Vengeance na 5.1 Requiem. Ayan. So metal yung slide, metal yung frame. So may under rail na rin siya. Then naka fiber optic sights yung front sight. Meron na rin siyang thread cover. Then kung naisipan nyo naman maglagay ng tracer guys, pwede naman kayo maglagay ng tracer. Tatanggalin nyo lang din to. And then yung thread niya is standard thread, 14mm, CCW. So yung inner barrel niya rin pala, yung mga Vorsk pala natin na Vengeance, nasa 6.03mm na tight bore na siya. So hindi nyo na kailangan mag-upgrade. If in case na gusto nyo pa, mas gusto nyo pang improve yung groupings, ayun, pwede kayo mag-upgrade. Maximum is yung nandito sa store so Lilacs 6.0. Pero hindi ko lang alam kung meron pang 5.59 yung saktuan na talaga dun sa sukat ng bala natin. Pero dito sa store meron kayong may upgrade pa if gusto nyong i-tight pa na 6.0 Lilacs yung brand. So ito naka CNC aluminum slide na. And then fiber optic sights na nabanggit ko na kanina. So naka floated outer barrel na rin siya. Check natin kung naka-fix. Ayan, naka-fix barrel na siya. Ayun nga guys, napapansin ko rin si yung mga maker ng mga ganitong pistol, kung may parehas sila na model, ang laging kagaya kay kay Army Armament. So yung mga high kappa niya naka-fix barrel, naka ganito ganyan, pero pagdating sa Glock 1911 hindi pa naka-fix barrel. Wala masyadong features, pero yung mga high kappa nila sobrang solid out of the box. So scope mount ready with frame with magwell na rin. Ayan. Then guys, ito may kasama na siyang CO2 nozzle. So meaning pwede siya sa CO2. If in case na mag-CO2 kayo, though wala pa siyang nilalabas or wala pa ako nakikita na Vorsk na na CO2 mag. Meron na ba? Before? Wala pa, di ba? So hindi ko lang sure pero I think meron namang Vorsk talaga na CO2 magazine kasi hindi naman sila maglalabas ito kung wala silang CO2 magazine na product. Then meron na siyang hindi ko maalala, hindi ko masyado maalala eh. Ayun, gas nozzle meron na rin, and then yung mga O-ring may kasama na rin. Okay, so ano pa ba? So magazine is standard 26 rounds. So may kasama na rin siyang barrel bushing na tool. Ito, yung nabanggit ko kanina. Okay, so manual, yung mga expect nyo sa box, manual, yung patch. So yun lang. Test natin to guys. Hindi, pakita mo muna sa kanila to. Ayan. Ayan.
So, ayun yung closer look sa ating Vengeance na iCapa. Okay, so guys, ito i-test natin. Check natin kung accurate ba na nasa nakalagay kasi dito 330 to 350 out of the box. Check natin. 365. Okay. So, mas mataas pa. Yun. So, ayan guys. Vengeance na Vorsa iCapa. So, available in color white special edition. Okay, so ilan ba yung Vengeance natin? So, yung Vengeance natin is available with silver, red, purple, gold match, silver match, red match, purple match. So, bukod pa dun sa sa purple na solid, ayun nga, purple match, yung mga combination colors, paano ba na-distinguish? Okay, so if red, for example, red, color red, full red siya, pati yung mga accessory niya. Like trigger, 'di ba? Tama 'di ba ito? So, and guys, so kung ang color nakalagay kasi dito sa catalog eh. So kung if example ito, red black siya. So yung mga small parts niya red lang talaga. Sample sa ito. If red match, ay hindi, ganun din eh. So, parang wala naman siyang pinagbago dun sa isa. Red match. So, wala nang pinagbago. So, talagang nakakalito guys. Ayun, sorry. Talagang by ano na lang tayo, by code. Check namin kung ano. Hindi. Teka. Okay. Ito. Medyo hindi ko napansin yung yung so if hindi to Vengeance, hindi pala to Vengeance. Ayun yung Vengeance. Patingin ito na lang makmak. So ayun pala. So if red match, yung slide is black. Kumbaga baliktad, black yung slide, black yung frame, then yung accessory niya sa loob yung yung tawag dito, yung red. And then dun sa red black, yung slide naman yung red, black naman yung frame. And then accessory niya naman is yung nasa loob is color black. Ayun. So this one Vengeance din siya na iCapa. Ayan. So check nyo na lang guys sa natin sa drive natin. And ayun. So tapos tayo dito sa Vorsa. Ito. So yun, punta naman tayo dito sa sa mga TMSNA. So update ko lang kayo. For the TMSNA, ang available inventory natin is dami nagtatanong eh. So kung ako tatanungin kasi guys, tawag dito, for performance pistol, kanina may nakausap ako eh. Naganap siya ng pistol na for competition. So guys, ako personally, ako lang out of the box, ang pinakagusto ko talaga dito sa performance is Norvich talaga. So dun sa bilis, out of the box na performance, talagang maganda si Norvich. Kasi mabilis talaga eh. Mabilis, smooth, maganda. So cons lang nun, syempre yung parts out of the box, I mean aftermarket, medyo mahirap. So kung may masisira, mag-antay ka talaga. So isa pang ni-recommend ko is the TMSNA. Since si TM, madami ng parts aftermarket, if ever may masira, madali ka makakahanap. Madaling makakahanap. Madali din mag-upgrade. Madaling if ever magko-customize ka, madali lang din kasi yun nga, most of the parts sa market is TM based. So yun, pero yun nga, again, performance, talagang ibang-iba si Norvich talaga. Maganda talaga out of the box.
So ano to usapang out of the box So ito, isa ring nirecommend ko sa kanya is the TMSNA kasi nga naka-upgrade na siya. Ito guys, pakita ko sa inyo. So ano ba yung naka-upgrade dito? Naka-upgrade na yung sample lang to guys kung 5.1 to kasi 'di ba standard edition is 5.1. Tawag dito si TMSNA, ito naka-fixed barrel. Metal slide kasi nga yung TM base na out of the box is plastic. Ano pa ba? So yung guide rod niya upgraded na rin, trigger is upgraded, and then dun sa magazine, yung base pad niya is upgraded na rin. So kung talagang ito total mo out of magsisimula ka dun sa TM base, mag-upgrade ka, talaga makakatipid ka dito. Inner barrel niya hindi pa upgraded. So siguro kung may babaguhin ka dito, may buffer na rin to kaya medyo mabilis yung yung cycle niya. And ayun. So test natin guys, check natin kung ilang FPS out of the box. And then update ko kayo for the inventory. So ang meron tayo is Joker Purple. Ito 'yon. Duo. So yung duo means dalawang kulay. Silver at saka yung pinaka-original na kulay niya. And then Joker na purple, color black yung frame. Then Queen duo, silver, then pink yung taas. Queen na na regular. Joker na green limit. Hindi na kuha na yung Joker limited. So Iron Patriot, yun yung color blue. And then black red na limited at saka Iron Man limited. So kung naghahanap kayo ng limited edition, meron pa tayo sa black red at saka Iron Man na limited at saka Iron Patriot pala. So tatlo yun guys, tatlong kulay ang limited natin. Okay, so tetest natin to check kung ilang FPS siya out of the box. Wala. Up. Sorry. Meron pala siyang hindi ko natanggal yung cup. Tumalsik. Teka. Ito guys, hindi ko natanggal. Hindi kasi, hindi siya kita. So, nawala rin sa isip ko na may cup. Okay. Test. Ayan. Ayan, 349. Ilan? 349. So, consistent. 347. Meron na rin pala siyang hammer pad protection. Okay, so ayun. Pag nakaganito kasi, hindi mo siya kita. Ayan, nawala sa isip ko. Lahat ng TM na ganito, merong cup dun sa dulo guys na pula. Lagi ko nakakalimutan yun. Okay, so ayun, ayun, update ko na kayo dun sa mga available na TMSNA natin. Ito guys, yung yung isang Joker. So kung mapapansin nyo, ito yung duo, which means yung frame niya is silver. Then ito yung sa tawag doon sa color black. And guys, kung mapapansin nyo rin, yung 4.3 base at saka yung 5.1 base. Okay, so magkaiba yan. Yung isa may rail, ayan, may under rail na siya, yung isa wala. And then guys, pagkakaiba nila, si 4.3 medyo mas mabilis yung cycle niya, ng minimal lang naman, pero hindi naman siya sobrang kung papansinin mo, medyo mas mabilis lang na onting-onti si 4.3 kaysa kay 5.1 sa cycle Okay, so ayun, update na lang tayo guys. Ito may bala to unload mo na lang. Then ano pa ba? So Canik guys, cyber gun. Ito. Tatlong kulay ang dumating. Dual tone. Ang combination ng gold at saka gray. Then itong color gray, which is combination ng color black at saka gray. Ito guys, so SFX rival na Canik by cyber gun. Pakita mo nga sa kanila. And guys, hindi ko na siya ititest So FPS out of the box is around
kanina nag-test ako is around 350 to 360. Ito yung magazine niya. Ayan. Ganda. So, license unit to, guys. Ayan. So, color gray. And then, last, ito guys, maganda to. Ito, yan. So, EMG na TR9 PCC. Kagandahan dito, pwede mo siyang gamitan ng high kappa magazine. Ito guys. Ayan. Test natin. So, ito guys, unang lumabas nito. Teka. Ayan. Para kala ko hindi pa pumasok. So, unang lumabas sa amin nito is from ICS. AEG. Ito, GBB guys. And then, kung mapapansin nyo, sobrang ganda nung handguard nyo. Ayan o. Carbon. Ano siya, parang camo na carbon. Ayan. Then, yung receiver, hindi ko sure, pero parang siyang titanium na metal yung colorway. So, test natin. Ayan, check natin kung ilan ang chrono niya. Ilan? 384. Ilan? 376. Semi lang yan. Semi lang to. Hindi siya So, safety, ayan. Then, firing mode is semi-auto. Adjust natin. Malamig na labas? Okay. So, malamig na yung magazine. So, again pwede kayo gumamit dito ng high kappa magazine. So, kung anong compatibility niya sa brand, hindi ko pa sure. Hindi ko pa natatry. Hindi pa rin namin siya natatry sa WE magazine kasi walang stock ng WE magazine. Okay, so ayun guys. Pasok ba WE? Okay. Tinry mo sa Hindi, TTI, ano pang natry mo? High kappa WE. Yung bago natin modify. Tsaka bago modify. Okay, so yung modify magazine natin is MWS system. So pasok din long magazine. Okay. Okay, so yun lang guys. Bounce na ako. Kung may mga tanong kayo regarding dun sa mga pinakita kong units, and then dun sa mga new arrivals natin, mag-PM lang kayo sa page natin. Mav Sabi PH. And para dun sa mga new subscriber namin guys, don't forget to like and subscribe. And kung hanapin nyo kami sa Facebook, ang Facebook page namin, again, Mav Sabi PH. Okay? See you sa store.